Pinagpalang araw sa lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. At maraming salamat sa Diyos sapagkat kayo po ay April 28 na, 2024. At ang Sunday Gospel po ang ating pagtitilayan. So pakinggan po natin sama-sama, bigyan natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itinatapon at maputuyo gaya ng sanga. At gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong kaibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at kayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Amen. So, muli, bago tayo magpatuloy sa pagninilay ng mabuting balita, magkaroon muna tayo ng panalangin upang tayo gabayan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Muli, Ama Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na ipagkakaloob mo po sa amin na mapagnilayan ng iyong mabuting balita. Karapat dapat kang purihin, pasalamatan sa araw na ito na ipinagkaloob mo, panibagong araw, naginis mo kaming lahat upang sa ganoon ay una sa lahat ay purihin ka at sa pasalamatan sapagkat binibigyan mo kami ng chance na mapaglingkuran ka at pasalamatan sa buong linggo na ipinagkaloob mo sa amin. Ang Sunday para sa ating mga Katoliko ay para sa Diyos. At bago tayo patuloy na lumapit sa presensya ng Diyos, ay humingi tayo ng paglilinis sa Kanya, ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Muli, Panginoon, ang ibang lingkod ay lumalapit na nagkabaang loob at humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kasalanang nagawa sa mga libas na oras. Panginoon, linisin mo pong aking puso sapagkat sa oras na ito, maging nanalig ako, na ang kapuspusan ng iba ng Espiritu ay magkakaloob sa iyo. Nawa ang iyong tinig, ang iyong banal na mensahe, ang aming mapagnilayan. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, dahil ako'y makasalanan mo. Maraming salamat sapagkat patuloy mo akong ginagamit upang maging daluyan ng iyong mensahe. Nawa, sama-sama kaming makinig sa mensahe. Hindi, mas tukunan namin ang iyong mensahe upang mapagnilayan namin. Muli mo ipagkaloob ang karunungan, discernment, ang mga buong na banal na Espiritu, hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban ko, Panginoon, ang mapangyari. Ikaw ang mabigyang parangal at mapasalamatan sa Facebook Live dito, Lord. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit. Tuloy mong gabayan kami, Panginoon, at ano man ang hadlang. In Jesus' name, kinakasal ko sa pangalan mo. At ibigay po sa amin ang pagkain spiritual na ito upang aming maisabuhay at may mahalas. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, ang tunay na puno ng ubas. Kung bibigyan po natin ng senaryo, no, ang mabuting balita ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus na ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Amen. So,
alaala ay ang ating Diyos Ama. At sinabi nga dito sa mabuting balita na pinuputol ang mga sanga na hindi namumunga. At naman na pinuputol at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Amen. Kung bibigyan po natin ng parang paglalarawan, no? So, sa material na aspeto, alam naman po natin na kahit hindi yan puno ng ubas, kahit anong puno yan, hindi nagsisimula muna sa buto na itinatanim sa lupa. At bago yan lumaki, talaga nangangailangan niya ng pagdilig, ng araw, ng talagang dumadaan siya sa proseso. Hindi naman ang puno ng isang mangga o puno ng isang santol, bigla na lang nag-e-exist siya. Nagdadaan siya sa proseso, no? At sa bawat pag time na lumalaki siya, marami din siyang pinagdadaanan. May mga insekto na lumalapit sa kanya, may mga malalakas sa bagyo, na minsan iba, may mga puno na nabubuwal dahil sa malakas sa bagyo. So, bago siya mamunga, o kaya minsan pag may bunga na siya, inaatake siyang mga insekto, o mga, marami, no? At ganyan inihalin tulad ni Kristo ang pananampalataya natin sa Kanya. Sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, no? Tayo ay dapat manatili, no? Maging part ng punong yan, ang punong ubas na yan sinasabi ng Panginoon. Maging parte tayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang puno na si Kristo mismo, siya yung natin dapat nakakonekta tayo sa Kanya. Tayo yung dapat na namumunga ayon sa Kanyang kalooban. Kasi, biro mo, sa maraming tao na alam na may Diyos, alam na may Panginoon na dapat sambahin at sundin, pero hindi lahat nakakabit talaga o nakakonect dyan sa puno na yan, no? Sa Panginoong Jesus. Sa paanong paraan? Hindi naman ibig sabihin na sabi nga, di ba, sabi sa salita ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, hindi porke halimbawa isa kang pare, isa kang madre, isa kang preacher, o anumang paglilingkod na ginagawa mo sa simbahan, hindi naman niya 100% assurance punta ka na agad sa langit, no? Kasi naglilingkod ka sa Diyos Ang sinasabi dito sa mabuting balita, yung nakakonect lang sa Diyos mismo. Kumbaga sa puno, mabubuhay ka, magiging bunga ka, dahil ang source na pinanggagalingan ng pamumunga mo, ng pagpaparami ng bunga mo, ay galing doon sa mismong Diyos. Kasi, hindi ba, ang puno meron niyang meron niyang mga ugat. At yung ugat na yun, kapag yun pinatay mo, mamamatay na rin ang katawan ng puno, yung kanyang mga sanga, yung kanyang mga dahon. So, kailangan konektado tayo. Kasi, may mga mananampalataya o likha ng Diyos na gumagawa nga sila ng kabutihan. Naglilingkod nga sila sa Diyos. Pero ang tanong, ano ang rason? Bakit? Diba? Alam naman natin sa isang puno na may mga bunga, yun nga, nararanasan ng mga pagsubok na binabagyo, nahuhulog yung bunga, natutuyot yung mga dahon. Ganon din sa buhay natin pananampalataya. Kapag tayo ay naniniwala sa Diyos, nakakonekta tayo, pwede tayong mamunga. Pero minsan yung buhay natin, di ba? Binabayo din tayo ng mga pagsubok, ng mga hangin. Iniinsekto din yung ating buhay. Ibig sabihin, yung mga problema na kumakain sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya tuloy, ang nangyayari, hindi tayo nananatili sa bunga, nakonektado sa Diyos. Nalalaglag tayo pag dumadating yung pagsubok. Kaya kinakailangan na yung ating pananampalataya sa Diyos, konektado talaga yan sa Panginoon. Para kahit na dumating yung mga pagsubok, bumagsak man tayo, tangayin man tayo, nananatili pa rin tayo doon sa puno. Hindi pa rin tayo umaalis. At mamumunga pa rin tayo. Kasi sinabi din dito sa mabuting balita na kapag talaga hindi tayo konektado sa Panginoon, anong gagawin? Sabi ng mabuting balita, ang hindi
ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at magtutuyo gaya ng sanga. Gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. So kung tayo ay hindi nananatili sa punong ito, sa Panginoong Jesus, talagang tayo ay titipunin, di ba? Ano bang ginagawa sa mga bunga na nahuhulog, di ba? Nahuhulog. Yung mga dahon na nahuhulog, di ba? Tinitipon niya, no? Binawalis yan, di ba? Minsan sa umaga. At anong ginagawa? Sinusunog. Magiging ganon ang pananampalataya natin sa Panginoon kung hindi tayo mananatili sa Kanyang, hindi tayo nananatili sa Diyos. Magiging parang dahon din tayo na nalalanta, nahuhulog, mga bunga na nahuhulog, na ano na lang ginagawa? Sinusunog. So sa pagdating sa paghuhukom, ganun ang gagawin ng Panginoon. Lahat ng mga tao na bumitaw sa Panginoon, saan puputin? Sa impyerno. Amen. So kailangan na pananatili natin sa Panginoon, tuloy-tuloy, no matter what. Kasi siya yung nutrients ng pananampalataya natin, doon nagmumula eh. Doon sa nabubugat eh, sa Panginoon eh. Amen. Hindi sapat na, kasi alam naman natin, di ba, yung puno na yan, na may ugat, pwede rin yan, ang demonyo sirain yan eh. Ang demonyo ba, ano bang ano yan? Kung ikukumpara mo naman ang mga gawain ng demonyo, ano naman ang masasabi mo dyan? Hindi ba yung kanyang pinag-uugatan, kasamaan? At ano ba yung pinag-uugatan ng kasamaan? Pride. Kapag yung puno na yan, punong-puno ng kasamaan ng pride, doon ka sa ugat, yun ang putulin mo. Huwag mong putulin yung sanga, huwag mong putulin yung bunga, yung daot. Putulin mo kung saan pinagmumulan nung kasalanan at yun yung pride, doon nag-uugat ang lahat ng kasalanan ng tao. Pero kung yung ugat ang pinanggagaling yun ay kamukha sa Panginoon, na ang Diyos amang tagapangalaga, tiyak ang binibigay sa atin ay bunga ng banal na Espiritu. Di ba nagbubunga tayo ng fruit of the Holy Spirit like peace of mind, love, joy, self-control, kabutihan. Amen. Yun ang bunga na gusto ng Panginoon. At natural, kapag lumalapit ka sa Diyos at namumunga ka na, natural lang na, di ba may kasabihan tayo, pag maraming bunga ang isang puno, pinupukol. So, ganun talaga. So, natural lang na kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, namumunga ka ng kabutihan, ng pagtulong sa kapwa, natural lang nagbatuhin ka ng pagsubok. At pero dapat manatili tayo. Di ba? Manatili tayo sa pagbubunga na yan. Kasi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na namumunga ka ng kabutihan, na ano yung dahilan? Bakit ka tumutulong sa kapwa? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Kasi yun ang tinitingnan ng Panginoon eh. Hindi yung parang gusto mo lang mamunga para masabi na, ay, ang ganda-ganda no, na successful siya sa buhay. Pero yung pamumunga pala, kaya siya yung mayaman. Nagbawa sa politiko. Kaya pala siya yung mayaman dahil nanakaw siya sa gobyerno. So, inaano natin na iba yung motibo niya. So, hindi siya mananatili sa bunga ng Panginoon. Kaya itong sinabi ng Panginoon na ang tunay na puno ng ubas, siya yun mismo. Kailangan manatili tayo sa Kanya. Kailangan magpaalaga tayo sa Kanya. Yung mga nutrients ng ating pananampalataya dapat nagmumula sa Panginoon. Para, yun nga, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, hindi mabubuwag yung puno na yan. Kasi matatag yan. Panginoon yan eh. Alam naman natin na sa mga nakaraang gospel, di ba? Sinasabi na si Kristo ang mabuting pastor at inaalagaan niya ang mga tupa. Ganyan mag-alaga ang Panginoon. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga tupa. So ang puno ng ubas, ganun din ang proteksyon na binibigay niya sa atin. Nawa manatili tayo sa puno ito na nakonect sa Diyos para lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin, kinikilos natin, ayon sa gusto ng tagapangalaga ng puno na yan. At yun yung ating Diyos Ama. Huwag natin hayaan na, hindi ba? Kasi minsan tao moody tayo eh. Paano natin masabi talagang konektado tayo sa puno na yan? Kung halimbawa, may gumawa sa atin ng masama, tapos ang intention natin, gantihan. Hindi talaga tayo nakakonect sa talagang puno na yan. Pero di ba ang puno na yan nagpapakita ng kababaang loob, ng pagpapatawad, ng pagtulong sa kapwa na, hindi ba? Sabi nga nagiging tayo eh, nagiging Christ-like. Kamukha ng gospel kagabi na sinabi ng Panginoong Jesus na
sinasabi ko ang mga salita na ito dahil sumasa akin ang Ama at ako ay sumasa Kanya. Kaya nararapat lamang na sa buhay natin manatili tayong nakakunik sa ugat ng puno, which is ang Diyos. Patuloy tayong magpaalaga sa Ama. Para yung bunga natin, nagbunga ka na ng pagtulong sa kapwa, lalo pa yung magbunga, di ba? Para maraming makinabang. Kasi lahat naman ng itinutulong natin sa ating kapwa, galing naman yan sa ating Panginoon eh. Amen? And of course, kailangan natin isipin na yung mga bagay na kabutihang ginagawa natin sa kapwa, hindi tayo dapat ang mag-glorify. Dapat ang mag-glorify ang ating Panginoon. Amen? Kasi kung hindi niya, kung makikita niya na masama ang ating gawa, hindi na nga tayo namumunga, nagdanako pa tayo ng bunga ng iba, yun na nga magiging pupuntahan natin sa pagbukom. Tayo ay titipunin, susunugin, at yun nga, mapupunta tayo sa buhay. Pero pasalamat na lang tayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay patuloy na dinidiligan tayo lagi ng blessing, pinapaarawan tayo ng pag-asa, diba? Kaya dapat lamang na sumunod tayo sa kalooban niya upang sa ganun yung mga peste sa ating buhay, mga problema, ituring nating pagka yung problema, ituring na lang nating fertilizer yan, no? Na sabi nga, kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, dinadalisay lang ng Diyos yung ating pananampalataya. Kaya pag may problema tayo, nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang tagapangalaga natin, si Kristo ang puno ng upas, matatag tayo makakapamunga. Na dumating man yung malalaking bagyo, isang problema natin, mga di ba, minsan may mga problema tayong unexpected na dumadating, nananatili tayo doon, hindi tayo mabubuwag. Amen. So, nawa, mapagnilayan po natin doon, mabuting balita ng Panginoon na patuloy tayong magkaroon ng koneksyon sa puno ng upas. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa sa iyong pagkaing spiritual na pinagpakaalala niyo po sa amin na nawa ang bawat ginagawa namin paglilingkod, pagsamba, pananampalataya sa iyo ay dahil kami ay may relasyon sa iyo, Panginoon. May koneksyon kami sa iyo, O Diyos. Batid mo ang kahinaan namin. Nawa, Panginoon, magpadilig kami ng pag-ibig mula sa iyo. Tawalin mo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At nawa, ang puno ng ubas ay manatili sa amin. Na ang nag-uugat mula sa aming Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo. Ama sa amin ang pangyarihan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming kasalanan para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa iyo. Huwag mo kaming paikot sa puso at pinagbiyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Muli, maraming pong salamat. Ang Word of God Daily Gospel ay Monday to Sunday po. Usually alas 8 po ng gabi. So nagbabago lang po siya ng schedule. Depende rin po sa schedule ng inyong mga. Nawa, lagi po natin pagkanaisin na makarinig ng mabuting balita everyday bilang pagkain spiritual po natin. Wag lang po sana tuwing Sunday kasi araw-araw naman po tayo nagkakasala. At mismo na ang Panginoon ang nagsabi na hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita na pumutawi mula sa Panginoon. Muli, maraming po salamat and to God be the glory.